puntahan natin, Senator, yung binanggit nyo dun sa huling Blue Ribbon Committee hearing patungkol dito sa unprogrammed funds. Kasi ang isang napag-usapan doon, di ba, yung colleague ninyo, si Senator Joey Villanueva, nagpupuyo sa galit. Sinasabi niya, hanapin, ituro nyo kung nasaan dito sa GAA. General Appropriations Act, yung tinuturo ni Bryce Hernandez na insertions daw niya. Wala nga. Pero apparently, nasa unprogrammed funds. Paki-explain nga, ano ba ito unprogrammed funds sa ito? Very technical yan. Christian, in fact, sa mga ordinaryo nating mga kababayan, medyo mahirap maintindihan to. No? Dahil yung na-approve natin na budget, ang tawag dyan program. Ito yung yung hawak-hawak na libro, yung pinakita na libro ni Senator Joel, yan, lahat nandoon yan. Line item yan. Isa-isa. Isa-isa talaga yan, makikita mo. So pag tinignan mo, let's say, Albay, tapos anong municipality, makikita mo doon kung ano yung mga gagawin doon ng mga flood control, kalsada, multipurpose buildings, actually eskwelahan wala, no? But multipurpose buildings meron doon. Bridges, nakasulat rin doon. So very transparent yun to a certain extent. No? Transparent siya kasi naka-line item. Nung gumagawa kami ng due diligence at hinahanap namin yung project ni Wawaw, hindi namin makita doon sa program. Nakita namin meron pa palang isang set na budget na ina-approve natin. Ito yung unprogrammed naman. At ang ibig sabihin ng unprogrammed, kung merong excess collection, may bagong collection, diyan lang pa pwedeng pondohan itong mga unprogrammed projects. Pero natuklasan rin namin na itong unprogrammed lump sum pala. So in other words, ina-approve namin pero walang line item. Isa-submit lang yung line item within the year. So pag ganyan na nangyari at pag titignan mo yung definition ng pork barrel under the Bellica case, parang pork barrel siya dahil lump sum siya at sinasubmit lang siya during the year, no? At the request of DPWH, tapos i-approve ng DBM. Anong year yung pinag-uusapan natin? Anong fiscal year yung pinag-uusapan natin dito sa nakita yung allocation na inirelease sa Wawaw Builders? Nakita namin yan for 2024, fiscal year 2024. So last year ito. Magkano yung unprogrammed funds doon sa national budget na yun? Okay. Ito, tinitingnan ko lang sa isang slide ko. For 2024, ang unprogrammed funds is 731 billion. Okay. B. Sa ngayon, sa 2025 budget? For 2025 is 363. At yung proposed is 200, for 2026 proposed is 249. Okay. So, ito, lump sum. Walang line item to. So, ano nakasulat pag tinignan yung budget? Itong unprogrammed, no, meron siyang mga iba-ibang line item. Pero meron doon isang malaking line item. Ang tawag nila sa GIP. Ito yung support for infrastructure projects and social programs. / strengthening assistance for government infrastructure and social programs. Itong masyadong big. Ito talaga literally lump sum. Wala talaga itong line items. At bigyan kita ng halimbawa, for 2024 is 225 billion. For 2025 is 160 billion. So diyan nila pinapasok. So nung hinahanap namin, ba't di namin mahanap? Nakapasok pala dito sa sagip. Okay. At yun dahil na pina-explain natin sa DBM na itong sagip talaga is lump sum. No, para kung let's say ako DPWH, mayroon akong kailangan ng bagong tulay, tapos hindi nakapasok sa program, pwede ko ngayon ipasok sa unprogram. Parang nagkaroon ng dito. Nagkaroon ng petty cash in short. Pwede mo ilabas anytime, ganun ba 'yon? And anong safeguards nito? Ang safeguards dito ay dapat yung mga projects ganun rin, no? Dapat shovel ready, may feasibility study, meron ring detailed engineering. Pero nung tinignan namin, wala rin ganun. Walang mga feasibility study, walang mga detailed engineering, request lang ng request sa unprogram. Kaya ang DBM naman, approve naman ng approve. So labas naman ng labas. Nakita rin namin na kalahati nung sagip ay pumunta sa flood control, no? On the average. For what year to? That's for 2024.
Grabe. Munti ako mapamura. Oh, grabe. Ako hindi ko rin, honestly, Christian, hindi ko rin akalain na ganito kalaki. No? Na ano lang to, based on, kasi naghihimay nga kami na nakita lang namin to sa paghihimay. Yung binabanggit ni Bryce Hernandez, kasi ang allegation niya, 600 million daw, yung in-insert ni Senator Joel. Tama ba nakita ito sa unprogrammed? Tama yon. Tama, nasa unprogrammed siya. Actually, sinabi yun ni Senator Lacson, pero nakita rin namin sa review namin nandoon siya. Paano siya nakalatag sa unprogrammed funds? Ano yung nakasulat sa kanya? Under SAGIP din ba? Under SAGIP siya. Under SAGIP. Kasi SAGIP lump sum siya for infrastructure, parang ano siya parang catch-all siya . Nakita namin meron siyang social services, meron siyang infrastructure, meron din siyang other expenses ng executive tulad ng training, no, may mga ganyan rin . Pero maliliit lang 'yon, that's a few millions lang. Pinakamalaki talaga yung infrastructure. Okay. So tama ba yung ang allocation dun sa SAGIP under program funds dun sa 600 million na binabanggit ni Bryce Hernandez, 75 million. Yes, sa pagkatanda ko ganun Okay. yung Kasi, hindi ko na hawak yung records ko ngayon pero tama, 75. Tapos pag pinagsama-sama, aabot siya ng 600. Ang tanong ko, hindi ba yun? On face value pa lang kaduda-duda na. Saan ka ba nakakita ng isang proyekto? Sakto, rounded off yung numero, at pare-pareho ng amount, kahit magkakaiba ng lokasyon. Napakadami yan. Kaya nga nung DBCC hearing, diba, linabas namin yung 6 na red flags. Isa doon sa red flags yung whole numbers. Kasi nga, kung gagawa ka ng detailed engineering, imposible magiging whole number yan. Kasi pag nagsukat ka na, iba-iba yung lalim ng ilog, iba-iba yung lapad ng ilog, diba? So, iba-iba yung cost dapat, no? Pero buo-buo yung numbers. Kaya nga pinapa-explain namin sa DPWH, bakit kung meron kayong detailed engineering, dahil dapat shovel ready. So, dapat meron ng eksaktong number yan. Pero nga, buo-buo siya. At marami yan. In fact, I would say 100, halos lahat o lahat ng flood control projects, buo yung numbers. Ang tanong, paano nakalusot yung mga yan? Di ba, logically, paano namang magiging eksakto yung allocation for many different projects located in different areas? Paano siya nakalusot? Yan nga yung sinasabi namin sa DBM dahil sinasubmit to lahat sa DBM, and DBM should be very careful and cautious sa mga ganyan kasi sila yung gatekeeper ng budget . Pag sinabit sa inyo, sa kanila, dapat rini-review nila isa-isa yan. Pag na-review nila, isasabit na sa Kongreso at sa Senado. Hindi lang, kasi pag sinadmit sa kanila, basura, at isinabit sa amin, basura, di basura rin yung aming pag-uusapan. So, that's why, yung unang safeguard dyan should be DPWH. Kasi even in their, nasa circular nila, dapat nga, may mga feasibility study, detailed engineering. Pagdating sa DBM, inulit-ulit yun. Tawag lang shovel ready. Pero nakalampas pa rin. Kaya talagang mga safeguards hindi nasundan. Paano ba yung proseso ng Senator? So kunwari, meron ng allocation under SAGIP. Ako yung DPWH. Naisip ko, kailangan pala ng ganitong proyekto. Diretso lang ba ako sa DBM niyan? And then marirelease na yung pondo? So, ganun kasimple lang. No, magre-request ka lang sa based sa mga documents nakita namin kasi nga unang-una buo-buo yung number at nakita namin wala namang feasibility study. So ang aking ang aking analysis yan nung sinabit ng DPWH, in-approve kaagad ng DBM based on their submission. Di kung ganun, medyo mas madaling kurakutin pala ito kung ganun kasimple po yung pagre-release. Talagang pwedeng di pwede. Naaabuso na ngayon. No, naaabuso na ngayon dahil nga lump sum siya. Biro mo for 2024 yung SAGIP 225 billion lump sum amounts. No? So just imagine na kalahati niyan pumunta sa flood control.